Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, Sara Duterte at Robin Padilla, binagsakan, mga bias na senator judge, harapang binira, at pagbabanta ni Sara Duterte, abay ginaya ng kultong DDS. Abay grabe mga kaibigan, isa na namang maka Duterte sa sobrang pagkapanatiko kay Sara. Abay ginaya at pinagbantaan din ng isang congressman. Nung kinastigo ni congressman, biglang nagtago sa mga palusot parang si Sara Duterte, ayaw humarap sa pananagutan. Pero sa pagbabalik ng mga nasabpina na witnesses tulad ni Zoraida Lopez, abay aabangan natin kung haharap na ba si Sara Duterte at babantayan din natin ng mga bias senator judge. Kaya naman kinastigo din ng mga bias na senador, lalo na ang mga feeling abogado ni BP Sara at Kamara, matapang na binira ang mga pahayag ni Sara Duterte. Naku, abangan nyo po yan, matindi po ito. Oo, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, wala talagang delikadesa itong mga DDS senador, senator judges, pero kitang-kita yung pagiging bias. Pakinggan po natin to. Bawal ang mga senator judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tunggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte. Mas mahigpit ang panuntunan para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa Sandigang Bayan na payagang makadalo sa paglilitis sina detained Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Denied ng Sandigang Bayan ang hiling ni Estrada na makalahok sa trial dahil sa kawalan ng emergency at una nang hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa korte dahil mas mapapatibay daw ang integridad ng paglilitis kung makakaboto sina Estrada at Marcoleta. Matapos yan pagpasyahan ng Senate Impeachment Court na 16 na boto ang kailangan para mahatulang nagkakasala si VP Sara. Sa kasalukuyan, 21 out of 24 senators lang ang aktwal na nakakalahok sa impeachment trial. Yan kasi yung mahirap dyan mga kaibigan, no? Yung pagiging tuta at alipores ng mga Duterte. Simple lang naman yung tanong kasi, di po ba? Nagbanta ba ang Vice Presidente? At kung nagbanta, isa ba itong impeachable offense? Tapos itong mga DDS senators mga kaibigan na feeling lawyer ni Sara, kung ano-ano yung paglilihis, no? Kung ano-ano yung pinagsasabi. Lalo na itong si Robin Padilla. Hinahanap pa yung original tapos nagpapaliwanag. No? Pinapaliwanag niya doon sa kanyang social media account. Asan na daw yung original video? Hindi daw authentic ang hawak ng NBI samantalang mismong defense team ni Sara. Abay ginamit din yung video na authenticated mismo ng NBI. Sa madaling salita mga kaibigan, walang problema sa authenticity sa pagitan ng prosecutor team at ng defense team, di ba? Tapos ito namang si Cayetano, gustong dumalo yung dalawang planderer. O di ba mga kaibigan, halatang halata naman na para bang nag-aabogado itong mga Cayetano. O lalo na itong si Robin Padilla, na puro wala namang saysay yung mga sinasabi. Kaya naman mga kaibigan, heto, binatikos ni Attorney Cayosa ang mga galawan ng mga bias na DDS senators. Ang ganda po ng sinabi niya dito, punto por punto. Ang ganda po nito, pakinggan po natin to. It shows the fact na, number one, pansinin lang ho natin yung hukom, mga hukom. Number one, obvious na merong division dun sa mga hukom eh. So, baka ho pwede mag-usap-usap kayo para hindi pa kayo makakadagdag sa pampagulo. Di ba? Kayo mismo nag-aaway, pretty obvious. At kung minsan, yung iba nag-grandstanding pa. Nako. Para bang pinapalabas sila, mas magaling sila sa iba. You know, if you're a collegiate court, everybody has a right. You owe each other mutual respect. So that's one. Kinakailangan, they have to keep their house in order. Hindi lang ho yung magdidesisyon yan eh. Hindi lang ho yung magtitimbang ng ebidensya. They have to manage the procedure. At
kinakailangan mai-project nila sa taong bayan na ito, fair na korte, competent. Kung kayo mismo, obvious, nagbabarahan, di ba, nagpapatutsadahan, edi makakahalata ang taong bayan. Hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo Correct. palaging nalilinlang lang, di ba? Pangalawa, gawin naman ng mga senador yung kanilang trabaho. Kung hindi sila, meron naman silang staff. So, makinig ho sila dun sa proseso kasi kung minsan inuulit lang nila, nasagot na, uulitin pa nila para baka lang feeling Para tuloy si ng Robin. iba. Yung iba gusto lang mag-grandstanding eh. Gusto lang magsalita. So, yun, kailangan lang aralin din nila. At kung minsan, yung mga nagpo-posisyon na mas marunong sila, tama, aralin ninyo. Pero pag aralin ho ninyo, aralin nyo ang kabuuan. Hindi lang yung pipili kayo ng isang segment o isang portion ng jurisprudence o yung records. Yun ang ipapakita nyo, yun ang sasabihin nyo, pero hindi nyo naman tinitigyan ng kabuuan. Mabuti na lang natatalakay yung kaso na ito. Kasi kung hindi natin natatalakay ito, baka maniwala ko yung taong bayan doon sa sinasabi kasi mga senador sila eh. Kung minsan, pati nga ako yung... At kung mag-argue kayo, lang ho sa batas, sa logic, sa reason. Yan. Kung na natin isama mga paaralan natin, it doesn't really matter. That's irrelevant. So, bawas-bawasan sana nila yung gano'n para maiwasan ang masyadong mahabang paglilitis at ang nanguna ko minsan yung agenda nila, hindi na yung paghahanap ng katotohanan and accountability. Well, mga kaibigan, real talk, no, mga kaibigan? Natumbok ni Attorney Cayosa. No, yung katulad nila Alan Cayetano, Pia Iyakin, no, Pia Cawatano, si Robin Padilla. Yan yung mga mga kaibigan nakikita natin na para bang nagpapag-grandstanding. Sila yung feeling lawyer ni Sara Duterte. Kitang-kita yung mga galawan na para bang delaying tactics. Tulad nga ng sinasabi dito mga kaibigan ni Attorney Cayosa, sana kung magtatanong o may sasabihin itong mga senator judge, sana yung makabuluhan, yung makakatulong sa proseso ng impeachment at higit sa lahat, yung makakapagbigay linaw sa tanong din ng taong bayan. Tulad po nito, saglit lang po ito pakinggan po natin to. Ang ganda nito kasi. Thank you, Mr. Presiding Officer. The question is to the witness. Kanina tinanong sa iyo ng Defense Counsel or Counsel for the Respondents na kung ikaw ay abogado. Ang sagot mo hindi. Yes, sir. Ikaw ba degree holder? Yes, Your Honor. Ano ang degree? Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Technology, and I'm a certified public accountant, sir. So you're a certified public accountant. Yes, sir. Kahapon, O, di ba mga kaibigan? Yung mga ganyan, mga kaibigan, halimbawa, no, na magandang tanong. Tulad yung tanong po ni Senador Kiko, kung ano yung credential ni NBI witness Mark Calilong. So nalaman ng taong bayan mga kaibigan, hindi siya abogado pero CPA, Certified Public Accountant, degree holder ng Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor din siya ng Science in Accounting Technology. Di po ba? Simpleng tanong pero makabuluhan. May laman at bigat yung tanong. Hindi yung katulad nito mga kaibigan ng isang DDS senator. Ito, nakakahiya. Mr. Calilong, you are excused, sir. Thank you, Your Honor. And thank you for your time and cooperation with this impeachment court. Thank you so Thank you, much, Honor. NBI Senior Agent John Mark Calilong. Thank you so much. Hold on, Mr. Calilong. Yes, Pinabalik. Senator Judge Padilla. Ayan na, mga What is your kaibigan. pleasure, sir? Ginoong tagapamahala ng hukumang ito, nais ko lamang po sana hingin ang mga credentials ng ating saksi kung paano po lahat ng kanyang certification, lahat upang mapatunayan po natin lahat Ay, na He's ready. To it earlier, but kindly respond to the question of Senator Judge Padilla, Mr. Witness. I have here, sir, my certifications during the time of my investigation, Your Honor. Can you, mahaba ba? I can read, Your Honor. Mahaba ba? Hindi. ibigay na lang po siguro sa Kindly atin. just submit it to us, yes, please. Pasubmit na lang Ay, po. nako. Thank you, Your Honor. If that is okay with Senator Judge Padilla. Thank you, sir. Mr. Calilong, you are excused, sir, and thank you for your time and cooperation with the impeachment court. O, di ba mga kaibigan, walang kwentang tanong. Hindi nakikinig. Di ba? Sinagot na nga yung regarding sa credentials. Tapos, ito namang si Robin, makapagtanong lang, humirit pa talaga. Wala namang sense yung mga tanong. Di ba? Tulad na lamang mga kaibigan ni Sara Duterte. Oo, yung kanyang mga sinasabi. Eto.
Matagal na daw nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos ang kanilang buhay. Huwag daw tayong mawalan ng pag-asa. Mayroong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Yan yung hirit mga kaibigan nitong si Sara Duterte. Well mga kaibigan, totoo naman, matagal na din tayong naghihintay. Di po ba kung kailan ba haharap itong si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial? Para masagot niya na ng personal yung mga alegasyon laban sa kanya. At sinasabi niya may mangyayaring pagbabago. Well, naniniwala tayo dyan mga kaibigan kung mako-convict itong si Sara Duterte. At mawala na sa pwesto yung mga Duterte mga kaibigan at yung mga alipores nila dyan sa Kamara at sa Senado. Di po ba? Yun ang matinding pagbabago. Yun yung talagang umpisa ng pagbabago pag na-convict na to. Kaya naman mga kaibigan, heto din yung matinding sagot ng Kamara sa mga bait-baitang pahayag ni Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue Totoo. kung sino si Mary Grace Piatos. Correct. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Correct. Di ba? Ayoko na sana dagdagan yung binanggit ni Congressman Joel, no? Pero kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala ring ginagawa, no? Kasi hindi rin naman po ito totoo, no? So marami ho iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan. May aktual na pagtugon doon sa mga batayang usapin at tingin ko nakatutok po yung pamahalaan sa mga bagay. Na lang po na follow up. Kung Green, you mentioned earlier na may more fireworks po next week. Ano po yung mga abangan nating pasabog po sa susunod na linggo? And I think grave threats nga po tayo, no? Naglatag na sabi niyo po ng malakas na ebidensya. Pero both of you, Kong Chua and Kong Terry Ridon, confidential funds and unexplained wealth, papunta pa lang ba tayo sa exciting parts? Yung mga ilalatag, hintayin na lang natin yung next week, no? Kasi hindi natin pwedeng mapag-usapan yun ngayon. Correct. All right. Sorry, just to answer. Akala ko sasagot si Kong Joel. Ang totoo, nasa exciting part na tayo eh. Di ba? Correct. Hindi ba exciting yung linggong ito? Exciting. Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito. Good morning, Kongs. Ann Soberano po of Bombo Radio. Kong Terry, yung kahapon kasi may nagbanta sa'yo na konsehal. So sa may mga pangamba ang ilan na tila nagiging normal na ang ganitong uri ng pananalita mula sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin po ba ninyo may kultura o panggagaya o pag-uulit ng ganitong asal? Hindi, ang totoo po dito, ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threats ng pangalang Pangulo. Ang pinaprosecute din po natin yung kultura ho ng pagbabanta. Yes. Hindi ba? Ang nakita ho natin, the followers follow the leader. Hindi ba? So, if the leader had made threats against the president, kahit yung mga sumusunod ho sa kanila, gano'n din ho yung ginagawa. Doon ho sa umuusig sa kanila pong leader. Hindi ba? So, I think very important nga ho na
in the same manner na we are exacting high accountability on the Vice President for grave threats against the President and his family, dapat ganun din ho kataas yung sigasig ho natin dun sa paghahabol sa lahat po ng gumagawa ng mga pagbabanta laban sa kung sino man hong tao, whether spoken like what the Vice President said or stated in digital form like what the particular local councilor did to me. So magkakapantay po lahat ito. Kung hinahabol ho natin yung pangalang Pangulo through impeachment, hahabulin din po natin yung po mga supporters niya, katulad po nitong konsehal po na ito. Kung titignan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi lang pagbabanta, pati po yung mga nagkaroon na ng issue. Kung maalala ninyo sa Tacloban, yung pamamaril ng mga minor de edad, kung kaya nga naging issue rin yung pagbaba ng edad doon sa juvenile law. Pero nakikita natin wala naman doon sa batas yung problema. Ang nagiging problema ngayon ay yung mga tao na tinitingala natin, nakikita natin, napapanood natin, ay yung mga asal na kanilang pinakikita. Hindi lang sa kanilang mga tagasunod, bagkus sa asal na pinakikita nila sa mga bata. Ngayon, ito pong pagbabanta na ginawa po, ito po ay hindi ordinaryong pagbabanta. Dahil ito pong pagbabantang to ay pagbabanta sa head of the state. Ibig sabihin po, ito po ay pagbabanta sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nagrepresenta sa ating bansa. Yun po ba tama po na nakikita ng mga bata? Yung mga ganitong klase na pagbabanta. Kaya nga po kami po, hindi lamang po natin ito pinananagot dahil siya po ay Vice Presidente. Pero gusto rin po natin ipakita sa mga sa mga bata, sa mga kababayan natin na ganito po ay mali po. Hindi po ito ang dapat na asal o inaasal ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga nasa pinakamatataas na posisyon sa ating lipunan. Correct. Dahil kung ganito po ang magiging asal, ano pa po ang pwedeng gayahin ng mga bata? Dahil kami pong lahat, lalong-lalo na po, yung may pinakamatataas na posisyon, sila po ay nanumpa ng kanilang tungkulin, nasusunod sila sa ating saligang batas, sa ating mga batas na umiiral. At ito pong pagbabanta ay maliwanag na violation ng ating saligang batas, violation ng kanilang oath of office. Kaya nga po, culpable violation of the Constitution. At yung kanilang mga followers, yung mga bumoto po sa kanila na 32 million, ito po ay betrayal of public trust dahil ito po ay hindi dapat inaasal ng mga taong nasa may pinakamataas na tungkulin. At ako po naniniwala, yung mga bumoto po sa amin, yung mga naghalal po sa amin, hindi po ito yung asal na kanila pong inaasahan sa kanilang mga leader. Totoo. Agree, mga Balikan kaibigan. ko lang yung nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No, kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats. Pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita noong mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Kaya ngayon pinag-uusapan yan, kaya impeachable offense siya, kaya may pananagutan dahil hindi rason na ang emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay.
Malinaw naman mga kaibigan, no, kung ano yung gustong ipahiwatig, no, at ang gustong iparating sa atin ng mga congressman. Malinaw po yung ginawa ni Sara Duterte ay isang pagbabanta. At malinaw po sa ating saligang batas na ang pagbabanta, lalo na sa isang vice presidente na pinagbantaan ng Pangulo, isa po itong labag sa batas. Isang impeachable offense. Yun lang po yun. Kaya nga yung mga palusot na mga DDS, lalo na yung mga defense team nila, naku mga kaibigan, wala, mahina. Kaya nga dito sa mga kababayan naman natin na sobrang panatiko kay Duterte, no, kay Sara, wag naman pong ganun, no? Lahat na lang ginagaya ninyo. Oh, pati ba naman yung pagbabanta, ginagawa nyo normal? Nako talaga, mahirap talagang maging DDS. Nakakahiya. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo, mga kaibigan.